Puntahan naman po natin itong mainit na balita, ang kahandaan ng pamahalaan sa nagaganap na transport strike ng mga grupo at iba pang update kasama po natin si Attorney Teofilo Guadis III, ang chairperson ng Land Transport Franchising and Regulatory Board. Chairman Guadis, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, Miss Nina, and magandang tanghali po, ADG Jonathan. Ako po ay nagpapasalamat at binigyan ho ninyo ako ng ganitong pagkakataon para po magulat sa bayan tungkol po rito sa strike na nangyayari po dito sa Metro Manila. Chairman, sa nagaganap na transport strike na sinimulan ngayong araw ng mga transport groups, ano po yung assistance ng LTFRB at iba pang ahensya para sa mga apektadong pasahero? Nagkaroon po ba ng adequate na mga sasakyan para sa kanila ngayong araw na ito? Una-una po, Miss Tina, meron po kami mga tinatawag na rescue buses in partnership with MMDA and the DOTR po na nakahanda po sa mga areas po na posibleng kapusin ng pampublikong sasakyan. But as of now ho, wala ho kaming makita na pangangailangan dahil nung kami po ay naglibot sa mga key areas in Metro Manila, sapat po yung pampublikong sasakyan. Posible po na itong mga rescue buses ay gamitin later on po pag may tangkang pananakot yung mga nag-i-strike ngayon at yung mga buses po or yung mga jeep ay ma-discourage na bumiyahe dahil po rito sa pananakot. Then dyan ho papasok yung mga rescue buses and tutulungan po kami ng PNP to maintain the peace and order in the area. Okay. So, Chairman po, sa madaling salita, hindi po naging matagumpay o hindi nila nagawa na iparalisa yung pampublikong transportasyon sa araw na ito? Ay naku po, ADG Jonathan, kung ang pagbabasihan po ngayon is yung routinary traffic po, tuloy-tuloy po ang traffic, tuloy-tuloy po ang pagsakay ng mga pasahero, wala pong mahabang pila. Pero ang binabantayan po namin yung posible po na gawin ng mga hindi sumasang-ayon sa programa ng gobyerno na bantaan, magtapon ng spike or takutin yung mga ayaw pong mag-participate sa mga government programs. In those areas po, pag natakot po yung mga kapatid natin sa industriya, dyan po papasok ang rescue buses at ang PNP. Okay. So, bale po, Chairman, ang sinasabi niyo po ay hindi naparalisa at naghahanda lang kayo kung sakaling merong gustong manggulo, no? So, base po sa inyong monitoring, meron na po bang untoward incident na kayo na-monitor na may mga tangkang ganito na binanggit po ninyo? Sir, as of now, wala pa po as of this time na nag-uusap po tayo. Wala pa po kaming nakikitang area na critical or may mga nanggugulo po. Although may mga nakita lang kami na mga kumpul-kumpul ng jeepney sa may bandang UP na gustong magsaad po ng kanilang damdamin kontra sa gobyerno. But other than that, wala ko kaming makitang critical area. Okay. So, ngayon po, walang dapat ikabahala ang ating mga pasahero, no? So, yung mga iba nakapasok na, yung pag-uwi nila mamaya, meron ho bang mga critical areas kayong binabantayan na maaari po bang magkulang dito ng sasakyan para masabihan na po natin at maging handa ang ating mga pasahero? Ma'am Nina, kung sa critical area, wala po. Dahil kung ang pagbabasihan po natin, yung nangyari kaninang umaga na paghatid po sa mga pasahero, dire-diretso naman po. Ang binabantayan ko ngayong hapon ay yung banta naman po ng mga sa Piston at saka sa Manibela na hindi daw nila pababiyahin yung mga jeepney pag uwi po nitong mga pumasok sa mga pamahalaan po at saka sa mga iba-ibang pasukin mga konpo, areas ng kailangan mong magtrabaho. So we have rescue buses po for these areas and nakamonitor po yan at the given signal po anytime. Pupunta po ang rescue buses with the PNP. But for now, wala po, Ma'am Nina.
Okay, maraming salamat po. Sa ibang usapin naman, sinabi po ng ilang mga operator at tsuper na hindi nakapag-consolidate na sila daw po ay babiyahe pa rin sa May 1 dahil sa pinanghahawakan nilang prangkisa. Ano pong masasabi ninyo sa pagmamatigas ng ilang tsuper at operators po na ito? Miss niya, kung yung prangkisa po ang sinasabi po nila, totoo po na ang lehislatura ang may hawak ng prangkisa, pero nasabi rin sa batas na the LTFRB can prescribe ways to exercise a franchise. Ngayon po, pag ayaw niyo sumang-ayon sa programa ng gobyerno, we will first give you a notice, a show cause, para kung may due process po yan, para pagpapaliwanagin po namin kayo kung bakit hindi dapat matanggal o masuspindi ang inyong prangkisa. Pagkatapos po naming malitis ang inyong kaso at hindi po kami satisfied sa explanation ninyo, then that will be the time that we will immediately terminate your franchise or suspend your franchise as the case may be. So hindi pa ho kaagad magkakahulian yan, bibigyan ho namin sila ng due process. Okay. So, Chairman, gaya nga po ng sinabi ng Pangulo ay wala na daw pong extension sa na ibibigay ang ating pamahalaan. So, ang ibig pong sabihin nito, sa unang araw ng Mayo ay konsiderado na nating kolorum yung mga hindi pa nakakapag-consolidate. At ang sabi nyo nga po ay bibigyan din sila ng due process. So, anong ibig pong sabihin nito? Pwede pa ba silang mag-operate sa araw ng Mayo 1, considering na kolorum na sila at hindi sila aarestuhin or kaya naman ay titikitan o kung anuman at papasagutin na lang natin si LTFRB? Ano po yung ating magiging proseso? Ang proseso po natin dyan is naturally po mga kolorum na ito. But again, sa batas din po, we will give them a show cause para naman po maisaad po nila ang dahilan nila kung bakit po sila hindi sumama sa programa ng gobyerno. But on the first day po, pag wala po silang mga maipakitang consolidation papers na in-issue po ng LTFRB, we can immediately apprehend them. Okay. Alright, so may apprehension po palang mangyayari. And then, bibigyan sila ng oportunidad na magpaliwanag, and then kung lalabas na wala namang basehan yung kanilang paliwanag, then it is the time that you will terminate the franchise. Tama po ba, Chairman? Yes po, Sir Jonathan. So itong mga kolorum na ito, na they'll be considered kolorum or wala ng prangkisa, hindi sila pwede, ipapastop po sila, no? Agad-agad. Dahil wala na po silang prangkisa, pwede na po silang patigilin sa kanilang pagbiyahe comes May 1. At yan po ang gagawin ng LTFRB at ang ibang sangay ng gobyerno na magmomonitor po ng mga jeepney na nasa lansangan po natin comes May 1 to ensure that everyone complies with the law on matters of consolidation. So sa ating mga kababayan, piliin yung mabuti yung mga sasakyan ninyo. Baka malate po kayo. Although it's going to be, I suppose, it's going to be holiday kasi May 1, May 1. Labor Day. Okay, Chairman, hingi na rin po kami ng update sa fuel subsidy na ipamamahagi ng pamahalaan. Kailan na po ang inaasahan na ito at nasa magkano po ang matatanggap ng ating mga tsuper? Ma'am Nia, for the fuel subsidy po, iba-ibang amounts po yan. Sa mga modernized jeepneys, it's 10,000. For the traditional jeepneys, it's 6,500 po. For the delivery services na nakikita natin, like yung mga motorsiklo po, it's 1,200. And for the tricycles po, it's 1,000. Alright. So, Chairman, panghuli na lang po, no, natanong sa inyo, is ano po naman sa tingin nyo ang dahilan kung bakit hindi naging matagumpay yung transport strike at hindi naparalisa ng mga grupong ito yung ating transportasyon sa araw na ito? Sir Jonathan, unang-una, malaki at marami na po ang naniwala at sumama sa programa ng gobyerno. It's about 77% po ang sumanib na. Yung mga hindi po sumanib sa programa ng gobyerno, hindi naman po totaling salungat yung mga yun. May mga hindi na po nag-consolidate,
Well, after the pandemic po, nag-iba na po sila ng hanap buhay. May mga umuwi na ng probinsya, which is classified under doon sa 20% po. And of course, so, naniwala po sila sa programa ng gobyerno dahil sa walang tigil po naming pagpapaliwanag sa mga jeepney drivers and operators. Yan po ang nakikita kong dahilan kung bakit halos wala na pong sumama doon sa mga nag-strike ko ngayong araw na to. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Teofilo Guadis III, Chairperson ng Land Transport Franchising and Regulatory Board or LTFRB. Maraming salamat po at mabuhay po kayong